Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa panampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 37 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. O sugo, huwag mong ikalungkot ang mga nagmamadali sa kawalang pananampalataya na kabilang doon sa mga nagsasabing, nananampalataya kami sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, ngunit hindi nananampalataya ang kanilang mga puso. Kabilang sa mga Hudyo, yaong mga nakikinig sa kasinungalingan at nakikinig sa ibang tao na hindi naman tumungo sa inyo upang makinig sa propeta. Iniiba nila ang kahulugan ng mga salita mula sa tamang gamit nito na nagsasabing, kung kayo ay binigyan ng katulad ng Torah, ay tanggapin ninyo ito. Ngunit kung iba ang ibibigay sa inyo ay iwasan ninyo. Sino mang naisin ni Allah para sa kanya ang maligaw ay wala kang magagawa para sa kanya laban kay Allah sa anuman. Sila yaong hindi ninais ni Allah na dalisayin ang kanilang mga puso. Para sa kanila sa mundong ito ang kahihiyan at para sa kanila sa kabilang buhay naman ang matinding parusa. Sila ay mga tagapakinig ng kasinungalingan at kumakain ng ipinagbabawal. Kapag dumating sila sa iyo o Muhammad, ay hatulan mo sila o layuan mo sila. Kung lalayuan mo sila, ay hindi ka nila mapipinsala ng kahit ano. Kung ikaw naman ay maghatol sa kanila ng may katarungan. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. Paanong sila ay tutungo sa iyo upang maghatol ka sa kanila, samantalang sila ay may Torah na naririto ang hatol ni Allah, at sila ay tatalikod pagkatapos nito. Ang mga yaon ay hindi mananampalataya. Tunay na ibinaba namin ang Torah na naririto ang gabay at liwanag. Naghahatol sa pamamagitan nito ang mga propeta na tumalima kay Allah. Isinabuhay din ito ng mga Hudyo, gayon din ang mga rabay at mga pari na ipinagkatiwala sa kanila ang kasulatan ni Allah at sila ay mga saksi rito. Kaya huwag mong katakutan ang mga tao, bagkus ay katakutan mo ako. Huwag mong ipagpapalit ang aking mga talata sa murang halaga. Sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah ay sila ang mga hindi nananampalataya. Itinakda namin sa kanila ang batas na buhay bilang kapalit ng buhay. Mata para sa mata, ilong para sa ilong, tainga para sa tainga, ngipin para sa ngipin, at sugat para sa sugat. Sino mang magpatawad bilang kawang gawa ay kapatawaran ito sa kanyang mga kasalanan. Sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah ay sila ang mga mapang-api. Ipinadala namin kasunod sa kanila mga yapak si Jesus na anak ni Maria na nagpapatunay sa naunang naipahayag na Torah. Ibinigay namin sa kanya ang ebanghelyo na naglalaman ng gabay at liwanag at nagpapatunay sa naunang ipinahayag sa Torah bilang gabay at katuruan para sa matutuwid. Marapat sa angkan ng ebanghelyo ang maghatol ayon sa ibinaba ni Allah dito. Sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah ay sila ang mga suwail. Ibinaba namin sa iyo ang aklat o Muhammad
ng buong katotohanan na nagpapatunay sa mga nauna ritong kasulatan at bilang pamantayan ng mga ito. Hatulan mo sila ayon sa kung ano ang ibinaba ni Allah. Huwag mong sundin ang kanilang pagnanasa, sa halip ay sundin mo ang katotohanang dumating sa iyo. Sa bawat isa sa inyo ay itinalaga namin ang batas at pamamaraan. Kung naisin lamang ni Allah ay ginawa niya kayong isang nasyon lamang, ngunit upang subukan niya kayo sa pamamagitan ng ibinigay niya sa inyo. Kaya mag-unahan kayo sa kabutihan. Tungo kay Allah ang inyong pagbabalik lahat-lahat, at ipaalam niya sa inyo ang anumang dito ay nagtatalo-talo kayo. Maghatol ka, O Muhammad, sa kanila ayon sa kung ano ang ibinaba ni Allah sa iyo, at huwag mong sundin ang kanilang mga pagnanasa, at mag-ingat ka sa kanila na maaaring matukso ka nila mula sa ilan sa mga ipinahayag sa iyo ni Allah. Kung sila ay tatalikod, ay dapat mong malaman na nagnanais si Allah na magdusa sila sa ilan sa kanilang mga kasalanan. Tunay na ang marami sa mga tao ay suwail. Hatol ba ng kamangmangan ang ninanais nila? Sino ba ang mas mainam kaysa kay Allah sa paghatol para sa mga taong nakatitiyak? O mga nananampalataya, huwag kayong makipagkampihan sa mga Hudyo at Kristiyano. Sila ay kakampi lamang ng isa't isa at walang malasakit sa inyo. Sino man sa inyo ang kakampi sa kanila ay tunay na siya ay kabilang sa kanila at katulad nila. Tunay na si Allah ay hindi nagagabay sa mga taong makasalanan. Makikita mo yaong ang kanilang mga puso ay may sakit na nagmamadali sa pagsali sa kanila, na nagsasabing, kami ay natatakot na dumating sa amin ang sakuna. Maaaring si Allah ay magdudulot ng tagumpay o utos mula sa Kanya, at sila dahil sa kanilang mga ikinukubli sa kanilang mga sarili ay magsisisi. Sinabi ng mga nananampalataya, sila ba yung mga nanumpa sa ngalan ni Allah ng matinding panunumpa? Tunay na sila ay kasama ninyo. Nawalan ng saysay ang kanilang mga gawa at sila ay naging mga talunan. O mga nananampalataya, sino mang tumalikod sa inyo sa relihiyon ay maglalagay si Allah ng mga taong minamahal niya at nagmamahal sa Kanya. Mapagpakumbaba sa mga mananampalataya, marangal sa mga hindi nananampalataya, nakikibaka sa landas ni Allah at hindi natatakot sa paninisi ng mga naninisi. Ito ang biyaya ni Allah na ibinibigay niya sa sino man kanyang naisin. Si Allah ay nakaarok at nakaalam. Ang inyong kakampi lamang ay si Allah, ang kanyang sugo, at ang mga nananampalataya na nagtataguyod ng obligadong pagdarasal, nagbabayad ng obligadong kawanggawa, at yumuyukod sa pagsamba. Sino mang kumampi kay Allah sa kanyang sugo at sa mga nananampalataya ay tunay na ang grupo ni Allah ang mangingibabaw. O mga nananampalataya, huwag ninyong kunin yaong mga nagturing sa inyong relihiyon na katawa-tawa o katuwaan na kabilang sa angkan ng kasulatan na nauna sa inyo, at ang mga hindi mananampalataya bilang mga kakampi. Katakutan ninyo si Allah kung kayo ay mga nanampalataya. Kapag nagtawag kayo tungo sa obligadong pagdarasal, ay pinagtatawanan nila ito at pinaglalaruan. Ito
ay dahil sa sila ay mga tao na hindi nag-iisip. Sabihin, o angkan ng kasulatan, kinamumuhian ba ninyo kami dahil lamang na kami ay nananampalataya kay Allah at sa ipinahayag sa amin at sa mga naunang ipinahayag, at dahil ba ang karamihan sa inyo ay mga suwail? Sabihin, sasabihin ko ba sa inyo ang mas masahol pa rito bilang parusa ni Allah? Ito ay para roon sa mga isinumpa at kinamuhian ni Allah na ginawa niyang mga unggoy, baboy at tagasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sila yaong pinakamasahol ang kalagayan at pinakanaligaw mula sa landas ni Allah. Hanggang dito na lamang po muna. Insyaallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.